Isipin mo saglit yung sitwasyong ito. Puno ng gasolina yung tangke ng sasakyan mo. As in, apaw na apaw. Nakadiin yung paa mo sa silinyador, tapos handang-handa ka ng bumiyahe papunta sa mga pangarap mo. Pero may isang napakalaking problema. Wala kang makina at saka wala kang manibela. Naku, hindi ka aandar niyan. Di ba? Kahit gaano ka pa kagagil na makarating sa destinasyon mo o kahit anong lakas ng sigaw ng puso mo, kung puro ka lang gasolina tapos wala kang mekanismo, mag-iingay ka lang hanggang sa maubos yung pondo at lakas mo. At dyan talaga madalas sumasablay yung maraming leader o kahit sinong nag-uumpisa ng isang advokasya. Kasi may nakatanin na paniniwala sa lipunan natin na kapag sapat yung passion mo, yung tindi ng kagustuhan mong gawin yung misyon, parang automatiko ng susunod yung tagumpay, di ba? Parang yung dalisay na intention lang, sapat na para patakbuhin yung buong organisasyon. Totoo yan. Kaya sa masusing pag-aaral natin ngayon, gagamitin natin yung mga konsepto mula sa isang napakagandang dokumento na may titulong Strategic Leadership, Organizing for Impact. At direktang kakausapin natin yung mga taong pagod na pagod na. Baka ikaw na nakikinig ngayon yung tinutukoy ko. Yung tipong ginagawa mo naman lahat, maaga kang gumigising, ikaw ang huling natutulog pero parang nauubos ka na. Kasi ang mission natin sa pag-aaral na ito ay tuklasin kung bakit hindi talaga sapat yung matinding dedikasyon lang. Ipapakita natin kung paano yung tamang istruktura ang mismong nagpapahaba ng buhay ng kahit anong proyekto. Mahalagang buksan natin itong usapan na ito kasi may maling pananaw Yung parang iniisip ng marami na ang pagiging organisado ay isang konseptong malamig, pangkorporasyon lang, tapos parang... Sumisira doon sa pagiging espiritual ng adikahen, diba? Eksakto. Maraming nag-iisip na kapag naglagay ka ng sistema, pinapatay mo daw yung apoy ng layunin. Pero ang makikita natin sa pag-uusapan natin ngayon ay ang kabaliktaran. Yung pag-oorganisa pala ay ang pinakamataas na anyo ng pag-aalaga. Isa siyang malalim na disiplina. Tumbukin agad natin yung isang malaking sakit sa kultura natin ngayon. Mapapansin mo to lalo na sa mga opisina o maliliit na grupo, yung glorification ng paggawa ng lahat ng mag-isa. Nako, yung lone leader. Oo, yung ikaw ang unang dumating, ikaw nag-aayos ng sirang printer, ikaw kausap ng mga kliyente, tapos ikaw pa rin mag-a-approve ng malalaking desisyon. Tapos ang tingin natin sa taong yon, bayani siya, ang sipag niya Bakit natin to tinatawag na krisis? Kasi may malaking panganib sa ganyang pag-iisip. Sa kasaysayan, may isang napakagandang kwento tungkol sa krisis na dulot niyan. Tingnan natin yung pamumuno ni Moises sa Exodus 18. Isipin mo si Moises, parang isang ehekutibo na katatapos lang gumawa ng pinakamalaking operasyon sa kasaysayan. Inilabas niya ang libu-libong tao mula sa Ehipto. Grabe, sobrang laking tagumpay nun. Sobra. Tapos, alam mo ba kung ano ang ginagawa niya kinaumagahan pagkatapos ng tagumpay na yon? Nakaupo siya doon, mula umaga hanggang gabi, habang nakapila ang buong bayan para i-report sa kanya yung bawat maliit na problema. Yung tipong inagaw yung kambing ng kapitbahay, siya sasagot. May nag-away na magkapatid, siya ang magpapasya. Kumbaga siya ang human resources, siya ang legal, siya ang operations, lahat na. Pag nagsilbi siyang management consultant ni Moises doon, pinanood ni Jethro yung nangyayari tapos sinabi niya, prangkahan lang, ang ginagawa mo ay hindi mabuti, papagurin mo lang ang sarili mo, pati yung mga taong ito. Aray, ang sakit nun pakinggan para sa isang taong nagpapakapagod. Pero ito yung pinakamahalagang detalye doon. Hindi question ni Jethro yung pananampalataya o dedikasyon ni Moises. Hindi niya sinabing kulang sa dasal si Moises. Ang issue doon ay purely operational. Isa siyang malala ang kakulangan sa istruktura. Nakikita ko yan madalas sa paligid At naisip ko lang, baka kaya niya ginagawa yon kasi wala siyang tiwala sa iba. O kaya iniisip natin madalas, sa tagal kong ituro to sa kanila, ako na lang ang gagawa para mabilis. 'Di ba? Parang may palihim tayong paniniwala na tayo lang ang nakakaalam ng tamang paraan. Oo, yung oo and control nangingibabaw dyan Pero pansamantala lang, yung
bilis na nakukuha mo pag sinolo mo ang trabaho. Kasi yung pag-ako sa lahat, nagdudulot yan ng tatlong mabigat na problema. Una, matinding pagkapagod, exhaustion, walang tao na may walang hanggang enerhiya eh. Pangalawa, inefficiency. Bumabagal yung proseso. Kasi kung sa iisang tao lang dumadaan lahat ng desisyon, Magkakaroon ng mahabang pila, bottleneck, kumbaga. tumpak, bumabagal yung buong makinarya at yung pangatlo, ito yung masakit, nililimitan mo yung mismong paglago ng misyon mo. Kasi kung ang limitasyon ng buong organisasyon ay nakadepende sa lakas mo bilang isang tao, hanggang dyan na lang kayo, hindi kayo lalaki. Ang pag-ako sa lahat ay hindi kabayanihan, isa siyang kahinaan sa estruktura na pumapatay sa mismong layunin. Wow, nakakabasag ng ilusyon yan Kasi madalas pag puyat na puyat tayo, feeling natin ginagawa natin ang tama. Ipinagmamalaki pa natin minsan, di ba? Pero yung sobrang pagod pala ay hindi pruweba na tama ka. Patunayan yan na marupok yung sistema mo. Kung ganun, bakit ba takot na takot tayo sa salitang istruktura? Pag naririnig ko yan, naisip ko agad red tape, bureaucracia, mga patakarang nakakasakal. Kasi nga, napapagkamalan nating istruktura, yung bureaucracia. Kailangan talaga nating baguhin ang mindset natin dyan. Kung titingnan natin yung mga theological na batayan, yung kaayusan o istruktura, sumasalamin yan sa kalikasan mismo ng Diyos. Halimbawa, sa Genesis, yung paglikha, hindi siya ginawa sa pamamagitan ng isang magulong pagsabog lang. May proseso eh. Oo nga, may sunod-sunod na araw. Parang project management, araw-araw may partikular na layunin. Bago ginawa yung isda, sinigurado muna na may tubig o karagatan, di ba? Eksakto yon. At nakita rin natin yung pagpapahalaga sa detalye nang itayo yung tabernakulo sa Exodus. Bawat sukat, bawat materyales, bawat tungkulin ng mga pare malinaw na itinakda. Tapos ayon nga sa 1 Corinthians 14:33, ang Diyos ay hindi author ng kalituhan kundi ng kapayapaan. Kaya bakit natin iisipin na kapag magulo yung grupo natin, parang mas espiritual yon? Dito ko sobrang nag-iisip ngayon Naiisip ko yung katawan ng tao. Iniisip kasi natin ang istruktura sumasakal sa freedom natin. Pero paano kung ang istruktura ay parang yung kalansay o skeleton natin sa loob ng katawan? 'Di ba kung tatanggalin mo yung mga buto mo kasi gusto mong maging malaya, anong mangyayari? Babagsak ka. Babagsak ka sa sahig na parang basang tuwalya. Hindi ka makakatakbo, hindi ka makakagalaw. Yung mga joints at buto natin, yun mismong nagbibigay sa atin ng kakayahang kumilos ng may direksyon. Ang ganda niyang analogy na yan. At dadagdagan ko pa, ang kalansay, pinoprotektahan din niya yung pinakasensitive na bahagi ng katawan natin gaya ng puso at baga. Sa isang organisasyon, yung tamang struktura, hindi yan sumisira sa misyon. Pinoprotektahan nito ang misyon. Binibigyan nito ng kaligtasan at espasyo yung mga miyembro para hindi sila manghula ng gagawin. Kumbaga, ang pag-uorganisa ay pagpapakita mo ng malasakit. Kasi ayaw mong mahirapan yung mga kasama mo So kung mahalaga nga yung kalansay, paano natin to itatayok? Paano isasalin yung malaking vision patungo sa practical na estratehiya? Kasi maraming leader ang galing magsalita, ang galing mang-hype, pero pagkatapos ng meeting, walang nakakaalam kung anong unang hakbang. Dito pumapasok yung kwento ni Nehemias nang itayo niya muli yung pader ng Jerusalem. Nang mabalitaan ni Nehemias na wasak ang pader, umiyak siya at nanalangin. May passion siya, di ba? Yun yung panganitian o vision niya. Pero hindi siya tumigil doon. Yung sumunod niyang ginawa, doon makikita ang pagpaplano niya. Hindi siya nagtawag agad ng malaking rally, di ba? Ang nabasa ko rito, pagdating niya, nag-ikot siya ng patago sa gabi. Nag-inspeksyon muna siya para kumuha ng datos bago niya guluhin yung mga tao. Oo, naghanda muna siya. At nung magpapagawa na siya, may ginamit siyang napakatalinong stratehiya. Hindi niya sinabing, sige magtulong-tulong tayo kahit saan niyo gusto. Inatasan niya ang bawat pamilya na buuin yung particular na bahagi ng pader na nasa mismong tapat ng sarili nilang mga bahay. Grabe ang talino niyan. Sa psychology, skin in the game tawag dyan Kung alam mo na yung tinatayo mong pader, ang mismong haharang sa atake sa pamilya mo,
Hinding-hindi mo titipirin yung materyales, siguradong matibay yan. Pero teka lang, paano natin sasagutin yung mga natatakot magplano kasi feeling nila, inaakuan na nila yung kontrol sa halip na magtiwala sa patnubay ng Diyos? Paano yung balanse ng pagpaplano at pagtitiwala? Kasi maling pananaw yan sa konsepto ng stewardship o pamamahala. Sabi nga sa Kawikaan 15:22, nabibigo ang mga plano kapag walang payo, ngunit nagtatagumpay kung maraming tagapayo. Yung maingat na pagpaplano ay isang gawa ng pagsunod. Pinapakita mo yung paggalang mo sa oras at tao na ipinagkatiwala sa'yo. Ang pangitayan ang nagsasabi kung ano ang gagawin, pero yung estratehiya ang sumasagot kung paano mo ito gagawin. So, pag hindi ka nagplano, palagi ka lang nag-aabang kung anong sasabog na problema bukas. Puro ka patay sunog. Walang tatagal na ganyan eh. Pero sabihin na nating may plano na. Kailangan mo naman ng mga taong magpapatupad nito. At dito tayo madalas sablay, yung sining ng pag-delegate o pagpapasa ng responsibilidad, lalo na pag mabilis lumaki yung isang proyekto. Hindi mo talaga kakayalin mag-isa yan. Makikita natin yan sa gawa, Kabanata 6. Nung dumami ng dumami yung mga unang mananampalataya, nagkaroon ng seryosong reklamo. May mga byuda daw na napapabayaan sa araw-araw na rasyon ng pagkain. Isa yung malinaw na problema ng paglaki ng misyon. Kung ako yung pinuno dyan at medyo mataas ang tingin ko sa sarili ko, baka ang sabihin ko, sige, magsasakripisyo ako. Ako na mismo maghihiwa ng gulay at mamimigay ng tinapay para walang naiwan. At dyan nagsisimula ang katapusan ng maraming mabubuting leader. Nalulunod sila sa mga maliliit na detalye. Ang ginawa ng mga apostol, inamin nila na hindi nila dapat pabayaan ang pagtuturo para lang magsilbi sa hapagkainan. Hindi nila inako yung trabaho. Naghanap sila ng 7 tao na puspos ng Espiritu Santo para pamunuan yung pagpapakalin. Subalit para maging tunay ang delegasyon, kailangan yung 3 bahagi: tiwala, otoridad at pananagutan. Teka, himayin natin yan kasi mahalaga yan. Yung tiwala, okay yan, pipili ka ng taong may kapasidad. Pero yung pangalawa, otoridad, yan ang nakakatakot para sa maraming leader. Kasi minsan nagpapasa tayo ng trabaho, sinasabi natin, sige, ikaw na dyan. Pero i-text mo sa akin lahat ng bibilin mong bigas ha, tapos ako pa rin magdedesisyon ng ulam. Micromanagement na yan eh. Oo, hindi delegasyon yan. Kung ibinigay mo ang gawain pero hindi mo ibinigay yung kapangyarihang magdesisyon, nagdagdag ka lang ng prosesong magpapabagal sa lahat. At yung ikatlo, pananagutan o accountability. Ibig sabihin, susukatin nyo sa huli yung resulta. Halimbawa, napakain ba lahat? Hindi ibig sabihin na babantayan mo bawat galaw nila araw-araw. Alam mo, binabago nito yung pananaw ko. Ang pagdedelegate pala, hindi lang dahil tamad ka o gusto mo nang umuwi. Isa siyang matinding pagpapakumbaba. Pag hindi ako nagpapasa ng trabaho, parang inisisigaw ko na, ako lang ang magaling dito. Parang pinipigilan ko yung ibang tao na gamitin yung talento nila. Eksakto. Ang delegasyon ay isang gawa ng pagmamahal. Pinoprotektahan ka nito mula sa burnout at higit sa lahat, pinapalago nito yung kapwa mo. Binibigyan mo sila ng pagkakataon na matuklasan yung galing nila sa paglilingkod. Ang ganda nun, gawa ng pagmamahal. Pero sige, pag-usapan natin yung realidad. Pag nagbigay ka ng otoridad sa iba, tiyak may magkakamali, di ba? May papalpak. Paano ba natin haharapin yun? Kasi bilang leader na sanay na laging tama, ang daling sabihin na, akin na nga yan, palpak kayo ako na lang ulit. Dito lumalabas yung kaibahan ng pagkuha lang ng volunteers laban sa paghubog ng mga leader. Sabi sa episode 4.11 hanggang 12, layunin natin na ihanda yung mga tao. Kung tingin mo sa kanila ay kasangkapan lang, magagalit ka talaga pag pumalya. Pero kung hinuhubog mo sila, tatanggapin mong bahagi ng proseso yung pagkakamali. Tingnan mo si Jesus, isinugo niya yung 12 at yung 70 kahit alam niyang hindi sila perpekto. Ginamit niya yung mga pagkakamali nila para magturo. May biyaya o grace dapat sa pamumuno. Parang parang pagtuturo sa bata na magbisikleta. Kailangan mo talaga siyang bitawan kahit alam mong may tsansang sumeemplang siya, di ba? Kung hindi mo siya bibitawan dahil takot kang magasugat siya, edi habang buhay siyang hindi matututong magbalanse.
Ang gasgas ay parang tuition fee sa pagkatuto. Oo, ganun na nga. At dyan natin makikita kung paano ba talaga susukatin ang tagumpay natin. Ayon sa Galatia 6:9, hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi ang paghubog sa tao, long game yan eh. Ang tunay na bunga, hindi palaging nasusukat sa laki ng numero, kundi sa katapatan mo sa proseso at sa paglago ng mga taong hinuhubog mo. Kaya doon mo makikitang gumagana na yung makina mo, di ba? Kapag umuunlad yung mga tao mo. Grabe, ang dami nating nahimay ngayon. Nakita natin yung panganib ng lone leader kay Moises. Na-realize natin na ang kaayusan ay kalikasan ng Diyos mula pa sa Genesis. Tapos, natutunan natin yung strategya ni Nehemias at kung paanong ang delegasyon ay pagpapakumbaba. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon na baka nagmamaneho pa uwi o nag-aayos ng gamit mo, bakit mo ba ito dapat pakialaman? Kahit hindi ka naman nagpapatakbo ng malaking organisasyon, pwede mo itong i-apply sa maliit mong negosyo, sa pamilya mo, o sa personal mong mga pangarap. Yung passion mo, yun ang magsisimula ng biyahe mo. Gasolina mo yan eh. Pero yung tamang istruktura, yung pagpaplano, at yung lakas ng loob na magtiwala sa ibang tao, yan yung makina at manibela mo. Yan ang magtitiyak na aabot ka sa dulo ng buo pa ang sarili mo. Totoo yan. Kasi kapag nag-ayos ka ng estruktura, hindi lang yung misyon ang sinasalba mo rin yung kalusugan at emosyon mo. Nakakapagtayo ka ng isang samahan na nagpapalakas sa bawat isa imbes na umuubos. Bago tayo maghiwalay, gusto kong iwanan ka ng isang tanong na sana ay bumabagag sa'yo ng maganda. Paano kung yung pinakamalaking hadlang sa mga pangarap at misyong ipinagkatiwala sa iyo ay hindi ang kakulangan mo sa galing, o kakulangan sa pondo, o sa sipag? Paano kung ito ay yung matigas mong paniniwala na kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa? Baka yung pag-oorganisa at yung tuluyang pagbibitaw ng kontrol ang mismong himala na hinihintay mo para lumago ang buhay mo. Pag-isipan mo yan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa pag-aaral na nagpapabago ng pananaw, maging organisado at maging malaya.